Oh, Okay po, Padre. Sagot. okay, next question Sa'yo naman. naman dyan, Padre Jando. Marami pang tanong dito, pero sa'yo naman dyan. Oh, sabi dito ni ni Pro Catholic Youth ng Baguio, good evening Padre, ask ko lang, pwede mo ba kaming bigyan ng linaw sa halal foods? Ang alam ko lang kasi pag halal ay pagkain ng mga Muslim. At noong nag-grocery kami, paghanda noong ano mo sa Dre, sa halal foods? Unang-una yung naalala ko patungkol sa halal na pagkain, lalo-lalo na kapag na-offer yan. No? So, kailangan iwasan ito. Lalo-lalo na kapag may kasamang relihiyosong ritual or intentional yung pakikibahagi sa pananampalataya ng iba. So yung halal dapat po i-renounce bago kung kakainin mo man, i-renounce. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration of the food. Dahil yung mga yung mga manok, hindi ninyo alam na may halal yun, no? So, i-bless mo lang at then recommend it to the Lord. Food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. Ang pagkain mismo walang spiritual na kapangyarihan na nakadungi sa kaluluwa. So, ang gawin natin, bro, dahil yung mga, alam nyo, yung mga pasyente natin na may curse, yung food may curse, no? Pwede ka makontaminate. Kailangan natin, kaya nga, before ako mag-bless ng mga pagkain ko, kahit hindi halal dahil yung mga pagkain, kapatid, yung mga bigas natin, yung mga gulay natin, galing yun sa bundok, galing yun sa mga farmers sa malayong lugar. At alam nyo, may mga ritual na gagawin ng mga magsasaka. Magdiwata sila, pasalamat sa harvest nila. Ang dami namang harvest dahil sa mga tumutulong na mga espiritu sa kahoy. Sa lupa ko, may mga espiritu, mga diwata. Inaalayan nila ng mga padugo, bro. So, i-break yan. Alam nyo, kapag before ako mag-bless ng pagkain, in the name of Jesus, I break the seal and the consecration of the food. In the name of Jesus, I break the seal. In the name of Jesus of Nazareth, I break the seal and the consecration of this food. Bless us, O Lord, and this is a gift which you're about to receive your bounty through Christ, O Lord. Pwede na kainin lahat. Okay? Dahil lahat, saan yung talata, bro? Lahat ng binibless na pagkain ay maging banal dahil sa panalangin. Unang Timoteo 4:5. Basahin natin, bro. Mukhang ano yun Unang Timoteo 4:5 yun. Oh, sabi ganito sa 4:4. Oh. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin ng may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, malinaw naman yun, yung ating panalangin. So, i-insert ninyo, before ninyo bless us, O Lord, this is a gift which you're about to receive from bounty through Christ, O Lord. I-break ninyo muna yung seal and consecration of all the food that we are going to eat, mga kapatid. In the name of Jesus of Nazareth, mag-sign of the cross ka sa mga pagkain na sa mesa mo. In the name of Jesus of Nazareth, I break the seal and the consecration of the food that we are going to eat. Bless us, O Lord, and this is a gift which you're about to receive your bounty through Christ, O Lord. And then maging malinis na yan, Brother Jando. Okay, dito, from Jesus Pardilia, Bro Jando, tama bang isusulat sa pinto? 20 plus C plus M plus B plus 26. Patanong naman kung tama ito
Ay, Father, salamat. Correct. So, ang isulat natin sa ating pintuan ah, sa sa babaw, sa itaas, no? Ito po, pinopost ko na po ito sa ah 20 yung taon natin, 2026 tayo ngayon. 20 plus C. Yung C is yung Three Kings Kaspar. Aspar, no? Plus M, Melchor. Plus B, Baltasar. Plus 26. No? Anong kahulugan nito? Christos, C is Christos. Mansionem is the house. Plus B, Benedicat. Benedicat. Blessing of the house. Christ bless. May Christ bless this house. So 20 plus C plus M plus B, 26 na, year 2026. Nandyan po yan, sa timeline ko, meron ding prayer. Ito yung prayer, mga kapatid. Oh. O God, who by the leading of a star didst manifest thine only begotten Son to the Gentiles, mercifully grant that we who know thee now by faith may be led onward to the contemplation of the beauty of thy majesty. Bless this house. Yung tatay ang magsagawa nito. Bless this house. And all who live here, may they receive health, purity of heart, the strength of victory, humility, goodness, the fulfillment of thy law, and thanksgiving to God, Father, Son, and Holy Spirit. And may the blessing of Almighty God remain upon this house and upon all who dwell in it. Amen. Then the chalk inscription is written upper part of the door. 20 plus C plus M plus B plus 26. So, Christos Mansionem, yung CMB, Caspar, Melchor, Baltasar, yung three kings. Pero binigyan ng bagong meaning yung simbahan. Christos Mansionem. C is Christos, M is Mansionem, house, and B is Benedicat. May Christ bless this house. So, kung may pare, pwede. Kung walang pare, yung leader, yung head of the family. Kung walang head yung family, yung nanay. Kung walang nanay na dahil wala na kayong mga magulang, yung head of the siblings. Pwede And the yung power ate, comes- Padre, kasi ang sunod na tanong, Dre, kung pwede ba daw yung ate ang mag-bless sa pinto? Pwede kung wala ng magulang. At kung ang magulang ay may sakit, no, hindi na makabasa, nanghihina na dahil sa sakit, pwede po yung pinaka magulang sa mga anak. Take note ha, the power comes not from the chalk, but from Christ's welcome and faith. No? But from Christ will come in our house through faith. No? So, nandiyan yan. Pinopost ko yan sa timeline natin ngayong araw na ito. So, yan yung sagot natin, bro.